Kauna-kauna rin kasi, kaya ako na nalaman na scam siya, 99.9% sure na ako, nung nakita ko yung website. Kasi pag-click ko ng URL na sa text message, napunta na ako sa kakaibang website. Sanay sa online transaction si Rogelio Almocera Casa, isang anesthesiologist na nakatira sa Cavite. Kamakailan nakatanggap siya ng mensahe mula sa hindi kilalang numero na nagsasabing may package siyang matatanggap. May nakalagay din na link sa text para sa detalye ng pagpapadala. Bagamat sa simula duda siyang scam ito dahil unang-una wala naman siyang hinihintay na package, sinubukan pa rin niyang pindutin ang link. Unang lumabas ang pangalan ng Philippine Postal Corporation o PhilPost. Binigyan siya ng tracking code at hiningi sa kanya ang ilang detalye gaya ng kung saan gustong ihatid ito at pati na ang babayaran para sa customs fee. Ngunit ang ipinagtaka nito, pabago-bago ang link o website na kanyang napuntahan. Sa huli, hininga na siya ng mga impormasyon tulad ng email address at maging ng credit card number. Sabi ko, sige, try ko mag-invento ng information para lang makita ko kung anong mangyayari kung sakali. Tapos nung nag-input na ako ng information, na-realize ko na credit card lang hinihingi ng mode of payment. Usually kasi sa ganyan, hindi eh. Invento ko ng details, naglagay nga ako ng fictitious na fictional name. Ayun, nung lumabas yung na maggamit daw ng alternative card. Sabi ko, okay, matalino to . Alam nilang peke yung number na binigay ko. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, kabilang ito sa mga modus o paraan na ginagamit ngayon ng mga cybercriminal para makapangloko. Ayon kay Police Captain Mark Gerald Norbe, Public Information Officer ng PNP-ACG, siya man ay nakatanggap din ng kaparehong mensahe. May mga gumagamit po kasi ng mga ganitong tools na gumagamit ng ibang number na tapos isinisend sa mga random numbers din, kaya nakaka-receive kayo ng ganito. Ang gagawin nyo po, unang-una po, wag niyo po i-click yung link. Babala ng PNP-ACG na huwag i-click ang link at magbigay ng mga personal na impormasyon dahil maaaring ma-hack nito maging ang bank accounts. Pag nakuha po kasi yan, sir, meron din po doon nakita ko na kumukuha din ng credit card number pati yung PIN. So yung mga ganyan po, sir, papunta na po yan diyan na po papunta yung mga nananakawan ng credit cards, mga na-hack yung bank accounts, yung mga email address, yung mga social media, Facebook, Twitter. So, dyan po papunta yung mga phishing links, sir. Umapila ito sa publiko na agad isumbong sa kanilang tanggapan ang kaparehong insidente at dalhin ang mga ebidensya tulad ng screenshot ng transaksyon o palitan ng mensahe para makasuhan ang may kagagawa nito. Maaari ring magtungo sa official websites ng PNP-ACG para sa ibang concern at detalye ng reklamo. Mabigat ang parusa kapag nasampahan ng reklamo sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act o RA 10175 o 1 degree na mas mataas kaysa ibang batas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.